I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Patuloy na pinapalakas ng pamahalaan ang sektor ng edukasyon sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mas marami at mas maayos na silid-aralan. Sa ilalim ng Marcos administration, binibigyang prioridad ang pagtiyak na may sapat at dekalidad na learning spaces ang mga mag-aaral, kasabay ng paglipat sa mas makabagong learning system. Ngayong araw, samahan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Mariveles National High School, Cabcaben Annex, Alas Asin para sa inspeksyon ng mga prefabricated classrooms, turnover ng learning resources at pagsilip na rin sa Yakap at Kalinga Medical Mission. Bago po ang lahat, isang magandang araw po mga kababayan. Ako si Gabaniked mula sa Radio Television Malacanang at live nyo kaming napapanood sa Facebook pages at YouTube channels ng RTVM, Presidential Communications Office at Department of Education. Pagdating po ng Pangulo rito sa Mariveles National High School, Cabcaben, Alasasing Annex, kasama niya po ngayon si Department of Education Secretary Sammy Angara, Bataan Governor Jose Enrique Garcia III at iba pang mga miyembro ng lokal na pamahalaan ng Bataan at DepEd Regional School officials. Nasa Bataan ng Pangulo, guys. Kani-kanina lang po ay galing ang Pangulo sa planta ng Concrete Stone Corporation kung saan ginagawa itong mga prefabricated classrooms ng Mariveles National High School. At upang bigyan pa tayo ng mas malawak na diskusyon patungkol sa pagbisita ng Pangulo rito, kasama ko po ngayon si Sir Raymart Rosario, LBS Learning Facilitator ng Mariveles National High School, Cabcaben Annex. Magandang umaga po, Sir Mac. Ayan, magandang araw po sa ating lahat ngayon, sa lahat po ng mga mag-aaral at guro sa MNSS Alas Asin, sa ating pong mga panauhing pandangal ngayong araw. Magandang araw po. Alright. Bale, Sir Mac, ilan po ang classroom to student ratio natin dito sa Mariveles National High School, Cabcaben, Alas Asin? Ganda na. As of now po, ang ating pong classroom to student ratio is 1 classroom for 40 students po, ma'am. Ayun po, tayo po ay binubuo ng 1,031 mga mag-aaral at ang ating pong paralan ngayon ay merong 28 silid-aralan. Wow. Ngayon po sa kasalukuyan, ang bilang ng classrooms ay sapat para sa mga estudyante mula grade 7 hanggang grade 11. Ngayong school year 2025-2026. Subalit sa susunod na school year, inaasahang magkakaroon ng kakulangan ng 5 classrooms dahil sa projected enrollment ng incoming grade 12 students. Noong una, 4 na prefabricated classrooms ang nakaplanong ibigay sa pamamagitan ng donasyon ni First Lady Luis Araneta Marcos at Next Gen Foundation. Ngunit dahil sa sloping terrain na available sa site, 2 classrooms lamang ang kasalukuyang may tatayo sa yugtong ito. Ang natitirang pangangailangan ay matutugunan sa mga susunod na phases o sa nakaplano na bagong konstruksyon alinsunod sa master plan ng paaralan. Bale, Sir Mac, sa ngayon po, ilan po ang expected number of students na ma-accommodate nitong prefab classrooms na pinupuntahan ni Pangulo ngayon? Yes po. Ang ideal DepEd class size po ay 35 to 40 students. At base sa dimension ng mga classrooms na naitayo, kaya nitong i-accommodate ang ganitong bilang ng mga mag-aaral. Nang may sapat na space for movement, hindi rin na-abstract ang airflow kaya masasabi na ang classroom ay pasok sa DepEd o sa standards ng DepEd. Ano po ba, Sir Mac, ang ibig sabihin kapag sinabing prefabricated? Actually, ngayon lang ako nakakita nito And whether ready ba itong mga classrooms na ito? Yes po. Kapag sinabi po natin ang prefabricated po ay tumutukoy sa mga building parts na pre-made na sa mga manufacturing plant. Depende sa size at bilang ng floors na naitatayo. Sa kasong ito, ang building sa aming school ay unang ginawa sa prefab plant sa Marina Bay, dito rin po sa Barangay Alas Asin. At pagkatapos ay dinala ng paisa-isa ang mga bahagi sa site at maingat na pinagdikit gamit ang welded connectors, matitibay na bolts at nuts at mas lalo pang pinatibay na cement mortar. Naniniwala ako na ang instrukturang ito ay weather ready dahil ang disenyo nito ay kayang makatiis sa malalakas na hangin at matitinding pag-ulan. Ang bubong ay may weatherproof materials na kayang pumigil sa pagpasok ng tubig kahit na heavy rains. At bukod sa mga classrooms, mayroon ding comfort rooms na matatagpuan sa bawat dulo ng building. Sabi nga nila, Sir, during nung nag-ocular tayo kahapon, parang siyang Lego na nagawa na yung parang mga parts niya, tapos isa-set up na lang siya dito pagdating on site. Yes po, actually yun din po yung nakita ng mga bata, no? Sabi nila sa amin, Sir, para talaga siyang Lego, which is a bit more complex and yet matibay para sa mga mag-aaral ng MNHS Cabcaben Annex Alas Asin.
Ano na po ba, sir, ang status ng construction nito so far? And are we expecting po ba na madadagdagan pa tong mga prefab classrooms natin? Yes po. As of now po, may naitayo na po tayong 2 classroom or 3 fabricated classrooms. Ang building na mayroon tayo ay may foundation na kayang magdala ng load, angkop para sa 2-story structure. Dahil dito, maaari nating asahan ang posibleng pagdagdag ng mga silid-aralan sa hinaharap. Kapansin-pansin din na ang gusaling ito ay naitayo sa loob lamang ng mas mababa sa 1 linggo. Nagsimula ang konstruksyon noong linggo lamang at natapos agad ngayong araw. Sa loob lamang ng 5 araw, 2 classrooms ang matagumpay na naitayo. Bilis ng construction nila, sir. Opo, sobrang nakakamangha siya actually kasi within that short time po is nakapagtayo tayo ng talagang kalidad na classroom dito sa ating paaralan. As I understand, sir, no, yung mga gagamit po ng classrooms na ito ay mga incoming grade 12 students. Yes po, ma'am. Ang mga gagamit po ngayon ay mga incoming grade 12 students. Alright. Kanina po, sir, actually may na-interview tayong isang grade 11 na pre-baccalaureate maritime student siya. So sabi niya, ang situation daw nila before sa classroom is medyo bandang dulo raw kasi yung building nila. Opo, yes po. Oo. So, tapos kailangan syempre iba rin yung training dahil mga maritime students itong mga ito, no? So, kailangan pa nila magpaakyat baba sa classroom nila. Yes, opo. Oo. So, para sa kanila, since sila din naman, kumbaga, graduating na sila, grade 11, at so, hindi pa pala graduating, pero incoming grade 12 students. So, sila ang makakagamit nitong prefab classrooms. Kaya, sabi nga niya, malaking kaginhawaan para sa batch nila at thankful sila na sila yung pioneer batch na makakagamit itong prefab classrooms. Yes po, kakaiba rin talaga yung pride na binibigay. You were the first students na maka-experience ng ganitong klaseng construction dito sa ating paaralan. And tama po yung sinabi nyo na talagang malaking tulong ito especially sa mga discipline natin na pre-maritime students. Yes, Dahil po sila po ay nag-undergo ng different trainings, dapat po sila disiplinado. And therefore, this type of classroom po will help them not just to be disciplined enough, but also para po mas ma-experience pa nila na ito po yung binibigay sa kanila ng gobyerno. Saan ba gawa itong mga classrooms na ito, sir? And I can't imagine paano po sila dineliver dito. Alright po. Yun po, as I mentioned earlier, ma'am, sa mga bahagi ng building po ay pre-made na sa manufacturing plant. Ito po ay ginawa na doon sa Marina Bay, sa Barangay Alas Asin po. Mula roon po, dinala ang mga ito gamit ang isang heavy equipment at 16-wheeler trucks. No, pagdating naman po sa site, gumamit po sila ng malalaking crane upang maiangat nang maingat at mailagay ang bawat bahagi na maayos na pinagtabi-tabing magkakadikit na. Okay. So parang yun nga, din dala siya dito, nakatrack na, no? Opo, Tapos ma-check din if yung lupang tatayuan ng prefab classrooms ay kayang supportahan yung... Opo, Alright. napaka-crucial po ng part na yun, ma'am. Okay. Moving on, Sir Mark, ngayon po ay nakaalis na po ang Pangulo sa may area ng prefab classrooms ngayon at kasama niya po pa rin si DepEd Secretary Sani Angara at Bataan Governor Jose Enrique Garcia III at in a while po ay papunta na po sila sa designated classroom kung saan nandoon naman yung tinatawag nating ZEPTO, if I'm correct in saying it, ZEPTO Learning Management System. Alright. Sir, itong ZEPTO, ZEPTO Learning Management System, ano po ba ito and ano ang pinagkaiba nito sa traditional learning? Ayan, napakagandang tanong po yan, ma'am, no? Ngayon po, sinasabi nating ZEPTO Learning Management System or also known as XLMS. Ito po ay nagsisilbing suporta sa mga mag-aaral bilang bahagi ng transition po mula sa traditional learning patungo po sa online learning spaces. Nangunguna sa mga online platforms po natin ang tinatawag nating ZEPTO at Achieve 3000. Ang ZEPTO po ay nagsisilbing learning portal kung saan may digital library ang mga learners na naglalaman ng parehong national published materials at localized learning resources na maingat na ginawa at quality assured ng DepEd SDO Bataan. Layunin nito na mapahusay ang pagkatuto ng mga Bataenyo sa pamamagitan ng content na nakaangkala sa kanilang lokal na kultura at karanasan. Ito po yung tinatawag nating community-based learning po, kung saan po binabahagi po o nagkakaroon po ng pagkatuto ang mga bata na nakabase po sa kanilang community ang kanilang pinag-aaralan. Kaya mas napapalapit ito sa kanilang learning schema. Samantalang Achieve 3000 naman, ma'am, ay nakatuon sa pagpapalakas ng literacy skills ng mga mag-aaral. Nagbibigay ito ng sistematiko at epektibong paraan upang masukat ang reading abilities ng learners at makapagbigay ng angkop na interventions para sa kanilang pag-unlad. Ang ZEPTO Learning Management System, ma'am, bilang isang third-party system ay nagsisilbing centralized digital platform sa Bataan na sumusuporta sa modern teaching, efficient school management at personalized learning.
pangunahing layunin nito ay magbigay ng secure na environment para sa delivery ng lessons, learning resources, and of course, the assessments po. Sir, from an educator's point of view po, will these things make easier from your end? And ano po ba, well, as a teacher nga po, ano po yung mga benefits na magagay natin sa paggamit nitong XLMS? Yes, ma'am. Tama po. Napagandang katanungan po niya, no? Actually po, on the part of teachers, ma'am, malaki ang naitutulong ng mga platform na ito at maaaring paraan. Una, hindi na nangangailangan ng resources tulad ng papel at tinta para sa reproduction po ng learning materials at assessment tools. Dahil sa mga ito ay available na online. Ikalawa po, nagbibigay ito ng platform at real-time feedback tungkol sa scores, learning achievement at maging sa kahinaan ng mga mag-aaral. Ibig sabihin po, let's say for example, si bata po ay nag-undergo ng assessment. After a few seconds lang po or minutes, malalaman na po ba kagad natin kung ano ba yung feedback na kailangan niyang matanggap. Let's say for example po, ano yung kanyang scores, ano yung learning achievement na natamo ng bata, at kung saan siya mahina. From that moment po, si teacher po ay magkakaroon or magka-come up sa isang intervention na makatutulong po upang punan ang pagkukulang sa pagkatuto ng isang bata. Dahil din po dito, nagkakaroon ng mga guro ng sapat na konkretong datos upang makagawa ng data-driven decisions kung paano matutulungan ang mga struggling students, kagaya po sinasabi natin kaninang interventions, na mapaunlad ang kanilang learning skills at kasabay nito mapanatili ang magandang learning habits sa mga high-achieving students. So, sa madaling sabi, sir, from a teacher's point of view po, from an educator po, malalaman niya agad yung parang grades ng bata and kung saan po siya lacking na Yes po, subject. ganun po siya, ma'am. Ganun po, Right. napakaganda po. Okay. Pag, on the other hand naman po, sa mga estudyante, paano po sila makakabenepisyo dito sa ZEPTO? Ayun po, kagaya nga po ng sabi namin kanina, and kagaya nga po ng mga naka-experience nito, ito po ay platform user friendly. Okay. Ibig sabihin po, napakadali po niyang gamitin, especially kahit po kayo ay grade 7 or talagang bata, kung saan madali ang pag-navigate at paggamit ng dashboard. Bukod dito po, palagi ang nagbibigay ang LMS team ng technical assistance sa mga estudyante, kagaya po sa pamamagitan ng orientations po, kaya ng walkthrough discussions po upang masiguro ang maayos na paggamit ng system. Etong ZEPTO po ba, sir, sino po ba yung mga possible po na, from the students po, ano grade? Sino po yung mga gagamit nitong XLMS? Okay po. Ang mga posible pong gumamit ito, ma'am, is actually po, kaya naman pong gumamit ng lahat kasi it is very inclusive, ma'am. Okay. Inclusive For high po. school? Yes po, high school students po. Oo. Pero ang pinaka-target po talaga natin is magamit po ito ng mga grade 7 since they I are the see. youngest. They are the one who's gonna start their life po sa high school. And we want them na ma-experience kagad kung ano ba yung improved education na mapoprovide especially ng province of Bataan. Alright. Sir, ang parang nabasa ko po kanina kasi na isa sa mga key features nitong ZEPTO Learning Management System is meron siyang AI or Artificial Intelligence Assistant and Tutor. So, how does this work po, sir? And ang lawak din kasi ng coverage ng AI, So, may access ba yung mga students dito? And up to what end ang pwede nilang magamit dito? Okay, ma'am, napakagandang tanong po niya, no? So, mula po sa traditional learning patungo po sa technology-aided learning, nagiging bahagi pa rin po ng education ang AI, of course, ma'am. Alam naman natin po yan. Ang LMS po, tulad ng ZEPTO at Chip 3000, ay may kakayahan ng AI tulungan ang mga guro at sa pagbibigay ng posibleng interventions para sa mga estudyante patay sa assessment results po nila. So si AI po, sila po yung parang kanang kamay ni teacher when we are doing interventions or giving interventions. Ang mga assessment tools po sa mga platform na ito ay direktang konektado sa AI. Kaya sa pamamagitan ng eksaktong pagsusuri, maaari nitong makapagbigay ng angkop kung hindi mantumpak na intervention plans at learning schemes para sa pag-unlad ng mga mag-aaral. Alright, sir. At ngayon naman po, sir, nakakita natin si Pangulong Marcos Jr. kasama pa rin si DepEd Secretary Sani Angara at Bataan Governor Garcia. Nandito naman po sila sa classroom kung saan nag-turn over ang provincial government ng Bataan ng 300 tablets Yes po. sa school. Ano ba tong mga tablets na to, sir? At sino-sino po ba ang mga batang gagamit nito? Ayan po. Ito pong mga tablets na ito ay ipapamahagi po sa ating mga grade 7 students and also grade 11 students po. Upcoming grade 11 students. Now, this tablet provision program po reflects the shared vision po to make this education in Bataan inclusive po. Innovative and of course, future ready po dapat sila.
through an provision of 9,660 tablets to 66 public junior high school po dito sa Bataan, we are ensuring that every learner has access to digital learning tools essentially for academic success, especially po kagaya na tinutukoy nating SEPTO at Achieve 3000. Ngayon po for Maribeles National High School po, Annex Asin, binabalak po o nagbigay po tayo ng 300 tablets are specifically dedicated to grade 7 learners for Achieve 3000 indirect support po for ARAL program, ma'am. Ngayon naman po si Achieve 3000 platform po is powered by MacGrow Hill, is a literacy intervention po initiative that aims to provide immediate and scalable reading support through a cycle of assessment, of course, differentiated learning materials, and continuous measurements. Ganun po siya, ma'am. Alright. Before we go further into details, Sir Mac, no, gusto ko lang po malaman from you talaga, kumusta po ang reading skills and comprehension ng mga mag-aaral natin? At gaano kalaking tulong po itong tablets na ito para sa kanila? Okay po. Ang reading skills po ng ating mga estudyante ay nasa average level, ma'am. Matapos ang mga interventions na ipinatupad mula sa pagbubukas ng school year, hanggang sa kasalukuyan, nakatulong tayo sa pagpapataas ng reading capabilities ng mga mag-aaral. Malaking tulong ang paggamit ng tablets, lalo na't mas interesado ang kasalukuyang henerasyon ngayon natin, ma'am, especially ng high school students, sa gadgets. Hindi naman natin may kakailayan. Sa traditional na libro, sinamantala natin ang interest na ito upang mas mapalakas at mapabuti ang kanilang learning skills. Alright, sir. At ngayon naman po ay nasa air na po ang Pangulo kasama si DepEd Secretary Sani Angara sa Yakap at Kalinga Medical Mission na isinasagawa rin dito ngayon sa Mariveles National High School, Cabcaben, Annex Asin. Kayo sir, ano po ba ang masasabi natin dito na ngayon mas pinalalapit na ang serbisyo medikal sa tulad ninyong mga nasa education sector po? Ayun, ma'am. Okay. Ano pong masasabi natin na ngayon mas pinalalapit na po ang serbisyo medikal sa tulad ninyong education sector? Kasi ngayon po, yan, kasalukuyan po isinasagawa itong Yakap at Kalinga Caravan dito sa Mariveles Yes National po. High School. Oo. Actually po, napakaganda po nito, ma'am. Kasi po, medical aid has always been a regular concern sa mga Pilipino. Maluloko ka talaga. Oo. So, yun nga po, sa madaling salita, at the end of the day, halimbawa, yung pag-complete ng grades ng mga estudyante, mas mapapadali na from your end. Yes po, Oo. talaga. Totoo po yan, ma'am. The next, core feature po na talaga nagustuhan ko dito sa ating XLMS po is it provides na DepEd-aligned resources that are accessible and offline ready. Ibig sabihin po, kahit po wala internet connection ng isang bata, ma-access niya po yung mga learning materials. Okay. Which is napakaganda po, especially po kung ikaw ay nasa remote areas, kahit saan po pwede mo siyang magamit. So, parang mada-download nila yung mga materials? Yes po, it can be downloaded po or it also works po sa mga offline or kung wala ka pong datas or load po para magamit siya in online, meron po siyang mga learning materials na pwede po natin magamit offline. Tsaka parang isa rin sa mga features na nabasa ko na nagustuhan ko rin dito, sir, no? Kasi yung mga materials na nilalaman itong XLMS ay nationally and locally published materials. So, kumbaga yung iba po doon ay talagang may kinalaman. Kumbaga tailor fit, may kinalaman sa cultural heritage ng Bataan. So, parang mas makatutulong sa kanila to na ma-appreciate nila. Opo, Diba? yes po. Yun po yung tinatawag natin community-based learning, ma'am. Na nakakatuwa kasi hindi lang nila natututunan yung maliit na picture kung paano nag-start ang Bataan, what are its history, kung paano umunlad tayo. But it will also teach them kung ano nga ba yung pinaka naging pundasyon. Yes. Kasi po, nakakonteksto na ang kanilang inaaral po dito sa XLMS. Sana sir, itong XLMS din po ay ma-provide din sa ibang mga public schools natin sa buong bansa. Kasi malaking bagay talaga to sa learning ng mga bata. Opo, yun nga po ang sambutalangin ng lahat ng mga maguro na hindi na mahirapan at matuto ng maigi ang ating mga mag-aaral para po sa ikagaganda ng ating edukasyon dito sa Pilipinas. And speaking of that pala sir, ito bang XLMS ay itong Cabcaben Asin Annex lang po ba ang nag-utilize nito? Or possible na meron na rin sa ibang campus ng Mariveles National High School? Amen. Sa kanilang mga paaralan, nung na-implement po ang XLMS or this program po sa mga paaralan dito sa Bataan. Kagaya na lang po, let's say for example, dati po ang average student scores po sa lahat ng districts po sa Bataan for Q3 or quarter 3 ay 32.75 out of 50. Nag-increase po siya compared po sa quarter 2 na 29.95. Nag-increase po siya ng 2.80. So it is evident po na talaga nakatulong yung gantong programa para po mapabuti ang pag-aaral ng mga mag-aaral natin.
Ang laking ano no, ang laking leap Yes sir. po, ano? ang laking leap Oo. po talaga. Kagaya din po sa teacher engagement naman po ma'am. Dati po, ang pinaka-time po talaga or conventional hours po ng paggagawa ng teachers ng kanilang manual tests is around 3 hours ma'am. So imagine kung gaano karaming oras yung nauubos ng teacher sa paggagawa ng mga manual tests. But because of these online platforms po, naging 34 minutes na lang po yung paggawa nila. Grabe. Ang bilis. Parang sobrang laki ng talon talaga ng ano. Oo. Including na rin dito sir yung mga lesson plan nila. Yes And, po, oo. actually that is one of the key features po ng XLMS and also the Achieve 3000 po, no? Oo. Si AI po ang tumutulong kay teachers to create lesson plans, rubrics, and also interventions po na i-implement nila para sa mga bata. At nakakatawa po yun, ma'am. Grabe. Actually, si Pangulong Marcos Jr. po, yan po talaga ang isa sa mga panawagan niya sa lahat ng sektor, ano, especially nga dito sa education sector na we use, kasi parang nasa stage po tayo na talagang bago talaga sa atin itong AI, no? So Yes po. parang si Pangulo po, gusto talaga niya na magamit natin itong AI as a tool, kumbaga properly as a tool para matulungan tayo, mapabuti natin yung mga services natin for the education sector. Yes po, kaya po malaki ang pasasalamat namin na ma-maximize po na malaki po ang tulong ng ating national government, especially our President Bongbong Marcos, sa pag-execute po ng ganitong klaseng mga programa. Ang pag-maximize po sa AI para po matulungan ang pag-angat ng kalidad ng ating Totoo. edukasyon, ma'am. Oo, yun na nga. And yun nga po sir, overall ba, sa inyong palagay, mas nabibigyang atensyon na ngayon ang mga pangangailangan natin sa education sector? Nabibigyan mang atensyon, ma'am? Yes po, teachers. Indeed, we teachers being fully focused sa pagbibigay ng quality education sa learners, minsan ay kulang na ang time para sa mga pansarili. No? Pero because of this kind of program po, kagaya ng alam po ng ating mga online platforms na kagaya ng Zepto and 3000, mas nalilesen po yung burden ng mga teachers na kagaya po ng mga manual tests preparations po. At dahil po doon, mas nakakapag-focus na po yung mga teachers natin sa pagpapaunlad, pagpapalawak, at pagpapalalim ng kaalaman ng mga bata. Malaking tulong din po ang Akyaka program pala po sa mga teachers natin na sobrang focus na sa paperworks at hindi na maharap ang kanilang sariling health. Yun po, kaya po malaki po yung pasalamat namin sa Yakap Caravan at sa mga platforms po na meron tayo ngayon sa ating paaralan. Tama ka dyan sir, no? Siyempre hindi talaga natin makakalimutan yung mga sacrifices ng mga ating mga guro. Kaya yun nga, may mga times talaga na pati yung sarili nila napapabayaan na nila. Opo ma'am, makikita nyo talaga yan. So, ayun nga po, itong Yakap program, at least nasa school na mismo yung mga medical services na kailangan nila, di ba? May mga check-up, meron po tayong mga laboratory dyan, di ba? Yes May po. mga CBC, urinalysis. So, malaking bagay talaga para sa kanila. Hindi na po kailangang lumayo pa ng mga teachers natin for them to check their health. Alright po. At ayan po si Sir Raymart Rosario, LSB Learning Facilitator ng Mariveles na in the cities na the LGUs na nagtutulungan para makapagpatayo. Maganda naman ang naging design at yung pinuntahan namin yung kung saan ginagawa yung mga classroom, pati in-inspection namin, pati mga yung kanilang manufacturing method. At saka maganda ito because ang design nito ay mas matibay ito hanggang sa lindol 8, di ba? Up to level 8 na kaya niyang mas ma-withstand. Sa naman, sa Baguio, 300 kilometers per hour winds is rated for that with a 20-year warranty. So it's a better design at saka mas mabilis ang production. So that's what we are looking at today. And then of course, we just made sure that may yakap na ginagawa, which we also have to expand, which will be expanded because hindi lamang sa DepEd, kung hindi sa lahat ng PhilHealth. Kung maalala ninyo yung 60 billion na lipat sa budget, ay ibinalik namin ang 60 billion. So now the PhilHealth has an additional 60 billion. So magkapag-expand tayo ng mga program. We had to accelerate all of this because of the oil crisis that is happening. Itong problema is because of the war in the Middle East. So we are trying to find different methods para makapagbigay ng subsidy, para makapagbigay ng tulong. The problem is masyadong malikot ang presyo ng langis, hindi natin ma-anticipate. So we are still adjusting right now, but I think so far kahit papano
we will be able to soften the blow. Ika nga, basta we want to keep as much as possible, wag po mag-alala ang tao. We are securing the supplies of oil, we are securing the supplies of food, and so far, sapat naman ang ating mga supply, ang ating mga naka-stock na sa langis at saka sa pagkain. Kaya ang binabantayan na lang natin ngayon ang presyuhan. Dahil sa pagkain, mas marami tayong magagawa. Pwede natin, naghahanap kami ng paraan pa para ibaba ang presyo ng pagkain. Yung langis, wala tayong magagawa dyan. Pero at least yung supply ay tinitiyak namin magkakaroon. So kahit na may stock tayo, patuloy ang maghanap ng Pilipinas dahil kumukuha talaga tayo sa Middle East. So naghahanap tayo ng alternative sources ng langis. And so, but halimbawa sa fertilizer, yun na petroleum product na yun, hindi problema yun dahil yung pinagkukuhanan natin na kapag nangako naman sa atin na itutuloy nila yung kanilang mga kontrata. So we are adjusting well, and we want to, ang talagang habol namin dito is to keep yung hanap buhay ng tao, na meron sila pa rin hanap buhay. And the only way to do that is kung hindi natin, halimbawa yung mga transport workers, kahit na hindi itataas ang fare sa ngayon, deferred lang muna yung fare hike, dadagdagan naman natin ang tulong sa kanila para hindi naman sila malugi. Lalong-lalo na parating ang Holy Week, marami nang alam naman natin, napakaraming babiyahe para hindi mabawasan ang biyahe. So lahat ng ating mga pamilya ay makakapag-celebrate ng Holy Week na kasama ang kanilang mahal sa buhay. Okay? Just, are the austerity measures po ba for the education? Well, yes, there's a directive for all government institutions to reduce 10% of their energy expenditure. But many have already taken the initiative. Kung titignan ninyo, solar was already becoming very, very popular dahil nga it's free energy. Ang one time lang ang bayaran, you buy the actual solar panels, you install it, minsanan lang yun. So that has already been, but now we will accelerate that so that the load on our power plants is going to be lessened. And the other thing is the power plants, yung kanilang raw material, especially the coal, we were trying to move away from coal, but because of this crisis, we'll open up again the importation, the buying of coal, para hindi makulangan ang ating power plant, para sapat ang ating magiging power supply for especially in all parts of the Philippines. And so far, we are all right. Okay naman ang natin. Ang supply natin as for raw material for power plants, we have a sufficient supply. So we are just watching, but we are tuloy-tuloy yan, hindi namin tinitigilan araw-araw. We are talking to mga kaibigan natin mga bansa na meron silang supply na pwede nating kunin, kaya nating bilhin. We have already secured yung mga stockpile ng Pilipinas na nasa ibang bansa ay pinermiso na namin na iuwi na para magamit natin, para pahabain yung ating stockpile. Imbis na sabihin natin 30 days, pahabain natin ng 2-3 buwan. And that's what we are working on, so that halos sana matapos na yung gera, at habang may gera pa rin, normal pa rin ang magiging buhay ng ating lalo na yung mga manggagawa. So yun mga kababayan, napakinggan nyo at napanood nyo ang kanyang activities today dyan sa Bataan. In-inspection po yung guys in fairness, ang ganda ng school yung mga upuan, fiber ba yun? Wow, pang long lasting talaga. Yan, ganyan dapat. Magpagawa ka lang din namang ng school buildings, yung solid na. Pang forever, di ba? Kita nyo naman with medical mission, sa mga teachers, sa mga student, sa mga nanay na nandyan, buong school, national yata yan. National school ng Bataan, ano? So yan, ang Pangulo natin, medyo napansin ko, medyo pumayat ang ating mahal na Pangulo. Ganun pa rin, still working, ganyan. Ayaw niya naka-stay lang sa Malacanang, natutulog sa Colombo, ayaw niya ng ganun. So kita nyo na kanyang statement, lahat po sinusolusyonan niya. Pangulo po yan, nakasalalay sa kanyang balikat yung desisyon, lalo na sa pagtaas ng mga bilihin. Maghunos dili tayo, wag tayo masyadong magreklamo guys, ano?
Maghanap tayo ng pang yung extra nakita. Pero ang Pangulo gumagawa din ng paraan. Kaya sabi ko nga, hintayin natin yung langis na in-order ng Pilipinas, mga kababayan. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates video all the way from Bataan. Naks naman, nakala mo naman kasali ako doon. Don't forget guys to like, follow me. Siyempre kasama po ang DPWH Secretary Angara. Agay, shoutout sa mga Bataan. Bye guys, see you again on my next upload. God bless Philippines, there's more. Bye everyone.